Capricorn, kamusta? Check natin ano yung mga energies sa next 7 days para sa'yo. Yung mga possibilities or pwedeng paparating sa'yo. I'm Purple Teen. Hello nga pala sa inyo. Lalo na kung bago po kayo dito. Don't forget to like, follow, or subscribe. Batap na rin po yung bell icon. And syempre, maraming salamat po dun sa mga matagal na rito. Palaging abangers ng mga reading, palaging sumusuporta, sumusubaybay sa akin. Thank you rin dun sa mga nag-join na membership, nag-avail ng subscription, mga nagpapadala ng star super thanks, pati na rin po dun sa mga nag-avail ng private readings. Private readings, kung interesado kayo mag-inquire, mag-book, dumiretso po kayo sa official page ko. Purple Teen, verified, may blue check sa kanan. Yung link po nilagay ko po sa description. Meron kang High Priestess reversed, Queen of Pentacles, King of Pentacles, Earth sign energies. So, divine counterpart o partner. Queen and King of Pentacles. So, nakikita ko, this is a stable partnership para sa iba sa inyo. Career man yung pinag-uusapan dito. Sa workplace mo man yan. No? Ibig sabihin, strong yung career mo. Strong yung negosyo mo or finances mo or kung relationship man yan, sabi ko nga, divine counterpart. No? Ibig sabihin, pareho kayong solid na itong person na to. Pareho kayong committed. And then nakikita ko dito, solid yung relationship nyo. It could be, matagal na kayong magkarelasyon. Or kung halimbawang bago pa kayo, nakikita ko dito na magtatagal yung relationship ninyo. Okay? Para naman dun sa mga Capricorn na wala pang partner, o that is an indication na maaaring meron in the future, may ma-meet ka na. Divine counterpart mo. Someone na talagang compatible mo, someone na kapareho mo, like-minded. Siguro pareho kayong successful, pareho kayong stable na partner, reliable, responsible. Pareho kayong magaling sa finances, sa careers ninyo, sa kabuhayan, sa negosyo ninyo. Pareho kayong magaling mag-handle ng pera tsaka mga resources nyo. Pareho kayong stable, matured. Ayan this is a card of stability. So, ang dami ko nakikitang stability para sa inyo. Baka ito yung mga paparating sa iyo, Capricorn. It could be a stable job, a stable na kabuhayan, pinansyal, or a stable partnership, relationship. Nakikita ko strong din ng friendships ninyo. Nandyan yung support ng loved ones ninyo. Family, friends. Nakikita ko na if this is in the workplace, nakikita ko na makakasundo mo rin yung mga katrabaho mo dyan. No? This is pagbibuild ng friendship This is your network So, nakikita ko mas lalawak pa yung contacts mo. Pwede may mga mamimit kang bagong friends or mga yung mga tao na pwedeng makakatulong sa iyo pagdating sa career or sa business mo. Pero kung timing ito, dear, matagal kasi ang dami mong pentacles. So, sa tingin ko matagal na panahon. Kung nag-a-ask ka about timing, kung naghihintay ka ng hint about timing. Meron ka ring club dito. Someone will try to make you do something against your will. Okay? Someone will provoke you or push you to do something, Capricorn. Sabi dyan, kahit na hindi against sa kalooban mo, mapipilitan ka, mafu-force ka na gawin. Dahil dito sa, kung sino man yung tinutukoy dito. Okay, some of you nakikita ko mafu-force kayong
Merong energy dito na mafu-force na umamin magsalita. Kahit na ayaw sanang mag-confess, magsalita, magkomento, parang meron ako na-feel na gano'n. Oo. Parang meron ding malakas na energy dito ng mababasag na yung silence nitong person na to. Baka may aamin, may kakanta. Mapipilitang magsabi, umamin. Okay? Basta nakikita ko dito may reveal, may confession, may pag-amin, may pagsasalita na. Etong High Priestess kasi na-feel ko dyan, ipibreak yung silence eh. Kung matagal nang naging matahimik, hindi nagsasalita, hindi umiimik. So this time, na-feel ko, tapos na yung panahon na nananahimik. Okay? So magsasalita na yan. Kung sino man yan. Ikaw man yan yung person na nakaka-deal mo. Meron kasing person dito na parang parang hindi ko alam kung may makakasagutan ka. Meron kasi yan, Queen of Swords baliktad. Meron ditong person na sobra siyang magsalita. Sobra. Kaya siguro kahit ayaw mong patulan yan, kahit na ayaw mong sagutin, mapipilitan ka eh. Baka mapipilitan kang sagutin to. Wala sa lugar yung mga sinasabi niya eh. Parang, pwedeng tactless siya, walang preno, walang control sa mga sinasabi niya. Hindi niya muna iniisip yung sasabihin niya kung makakasakit ba, makaka-offend. Kaya siguro, mafu-force ka na, soplahin or sagutin yan. Ewan ko, magkomento dyan, something like that. So, nakikita ko rin, pwedeng may socializing, gathering, events with the Three of Cups na pupuntahan mo. It could be a party, an occasion, no? Wherein pwedeng, yan, may mga makakausap ka dyan, mamimit kang bago. Meron talaga person na hindi nag-iisip dito. Ito nafe-feel ko sa Queen of Swords saka sa Ace of Swords eh. O meron ditong person na matalino siya pero pagdating sa ibang bagay, hindi niya nagagamit yung katalinuhan. Minsan may mga ganun. Matalino sila sa ganitong bagay pero pagdating sa love life, alam mo na, sablay. Basta meron dito ako napipil na ganun eh. Pagdating dito sa bagay na to, parang yun yung weakness niya eh. Dito hindi niya ginagamit yung utak niya pero sa ibang bagay matalino siya. Tapos na yung period ng pananahimik, pagiging inactive, nandito yung High Priestess reverse, Four of Swords reverse. So nakikita ko rito, if naging bakante kayo, stagnant kayo lately, walang activity, so nakikita ko kung, halimbawa, wala kayong job for some time, nakikita ko magiging active na kayo, baka magsisimula na uli kayo mag-apply, or baka may mapasukan na kayong job, no, magiging kayo uli, magiging busy na uli eh. Yun yung nakikita ko eh, magiging marami na uling ganap. Kung medyo naging wala masyadong activities para sa inyo, magiging very busy na, magiging very lively na uli. Okay? Okay, ang ganda nito. Ito nga yung stability na sinasabi ko sa'yo. O baka kung makahanap kayo ng job, baka ito ay magtagal kayo dyan. Maging maganda yung yung career ninyo dyan. Maging successful kayo. Kasi nakikita ko dito is stability. And kung relationship nga yan, sabi ko nga, maganda rin kasi magtatagal kayo or makakahanap ka ng mas better, mas stable na partner, jowa.
Okay, meron ditong sinasabi si unicorn na use your intuition to make beneficial changes. So, this is the best time, Capricorn. I feel na itong unicorn card is an indication na kung meron ka mga gustong gawin, i-improve, baguhin itong next 7 days, nakikita ko maganda. Maganda yung magiging yung benefits mo, yung mapapala mo kung magagawa mo yan this next 7 days. So, definitely, nandito yung mga improvements. Yun lang, parang may something na nakakalungkot dito about family. It could be a sad news, a bad news about a relative or anything na nakakalungkot tungkol sa pamilya, sa loved one. Meron ding strong emotion, passionate love or hate. Whether ikaw yung nakakaramdam nito or merong persons na nakakadeal mo na ganito yung magiging approach niya sa'yo. Okay? Okay, meron something dito na parang baka hindi mo na matuloy yung lakad with the King of Wands. Siguro kung may gagawin ka, parang nung una, excited ka. Pero parang nakikita ko may, pwedeng may pagbabago ng schedule or pagbabago ng energy mo dun. Kumbaga, kung nung una, ganado ka, excited ka. So, parang ngayon yata hindi. So, hindi ko alam kung meron ditong delay when it comes to travel or sa gagawin mo. Okay, it could be na parang, hindi ka na ganun ka-enthusiastic or ka-interested pagdating dun sa bagay na yun na dapat pupuntahan mo or gagawin mo. Okay? So, pagdating sa love life, yun nga nabanggit ko, maganda kasi pwedeng, kung this is a sign ng ito na yung person na magtatagal kayo. Ito na yung person na kasundo mo, ito na yung person na stable na jowa, no? Successful din. So, sabi ko nga, parang power couple, divine counterpart mo yung person na yan, especially kung single kayo, no? Kung may mamimit kayo dito, yan ay indication na pangmatagalan itong relationship na to or pwedeng mauwi sa pag-aasawa, pagsisettle down. So, ito ay card ng settling down eh. Some of you pwedeng nawalan na ng gana kayo dito sa person na to, kay fire sign, hindi ko alam. Or vice versa kung siya yung nawalan ng gana rito. So, supposed to be, parang nakikita ko dito, magmi-meet dapat kayo. Pero parang merong nagbago isip eh. Hindi ko alam kung ikaw yun. Nawalan ka ng gana or nagbago ka na ng isip about this person. Okay, so nakikita ko rin dati dito parang kung nung una binlock ka niya or binlock mo siya, ngayon parang ibababa yung guard eh. Parang feeling ko kung nag-put up ka na ng pader, ng boundaries dito, parang nakikita ko ibababa uli yung boundaries na yun. So, kung dati binlock, parang binlock tapos unblock. Parang ganun yung energy. Dati nag-set ka na ng okay, sinabi mo, okay, bablock ko na to, kahit kailan hindi ko na to kakausapin. Pero nakikita ko parang may nagbago isip eh. Whether ikaw yan o siya. Parang i-unblock uli. So, naging matalino ka na before, tapos ngayon parang nagsusyunga-syunga ka na naman dito sa love life mo, parang ganun. Yun nga yung binabanggit ko kanina dito, di ba? Matalino sa ibang bagay, pero pagdating sa love life pala hindi. Charot. So, yan yung mga na-pick up kong energies, Capricorn. Thank you so much for watching. Love you all, babush.